Maigsoon niyata sa atong tulmanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Nagadapit kami kaninyo ning atong tulmanon ang pagbutyag, pagpahayag sa kamatuoran sa Dios kay matod pa sa libro ni Sirach uluhan 34:8 ang labing gamhanan, labing taas tanang kamatuoran maumpong sa Dios. O ang mga pong sa Diyos nga miguwa siyang baba mong labing gamhanan nga kaalam. Muna kita maghahatag og mga pagtulunan nga atong gipasukan nining walay katapusan nga gahom og tinuod sa tanang tinuod ang pong sa Diyos. Nga ang Diyos mismo nagtukod og usara ka iglesia nga magtutudlo kanato. Yang gitukod pinagi siyang anak nga Mos Kristo nga katumanan sa tagna ni Daniel uluhan 2:44 nga nagkanayon. Sa mga adlaw niya itong mga hari, ang Diyos magtukod og usa ka gingharian dinhi sa yuta. Gingharian nga di malumpak, gingharian iyang kagamhanan, dili katugyan ngadto sa laing katawhan. Mao ni ang gingharian nga giingon ni Jesus San Mateo 21:43. Ang iyang gingharian wa dawata lalinon ngadto sa kadapit nga mamunga sa bunga niya. Mao na ang Ecclesia or the church. O kita maminaw sa simbahan kay matud pa ni Jesus nga itong Ginoo sa Lucas 10:16, paminaw mo sa akong gipada. Kay naminaw kanila, naminaw kanako, o sa akong amahan nga nagsugo kanako. Ang nagsalikway kanila o dili maminaw kanila, wa maminaw kanako. Wa sad maminaw sa akong amahan. Mabasa na to sa San Lucas uluhan 10:16. Mao nga dapit kami kaninyo ning atong tulamanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maya atong naandan nga pagpasalamat ug pagyukbo sa atong matinuoron, mahalaron nga Pangulo nato si Pope Francis nga kanunay nagampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Atong Arsobispo sa Sugbo, yang Ekselensya si Sofia Palma, nga naila siyang makugihon, malig-on nga pag sa pupos mga pagtulunan sa Dios o pag-alagad sa Archdiocese of Cebu nga daghang kayong natukod, mga new parishes, mga bagong parokya nga natukod nga iya sang isangkapan ng mga pare nga tumiyaging Sabado dito mi sa Bituon Dumanhog nga ang bagong kura paroko si Padre Wesley Noel Matanon o bago pasad nga parokya daghan kay mga manimba, daghan mga nakakaton sa mga pung sa Dios alang sa kaluwasan o sa uban pa nga mga parokya nga bago sama sa Haklupan or ingan lang na to Campo Tres nga doon na say bagong nga parokya nga hinong taon-taon na kinagatukod sila dako kayong simbahan. Salamat sa Diyos. Kaya itong Arsobispo nagkatukod o sakbalay sa mga pare para sa mga retired, retirado, mga bardado, masakiton nga pare nga yatagan sila pag-amuma silang pagkaon kada adlaw, mga tampal aron paghando mo sab silang mga kakugis, mga batanon pa nga mga pare dito sa laing mga parokya nga sila na-assign. Atong pasalamat sa atong Arsobispo siyang programa nga Surrender to God. Itong mga igsoon nato, mga batanon nga naulipon, nawad-an sa hustong kahayag tungod sa gidiling drugas. Yatagan og Life in the Spirit Seminar.
naghatag kanila pagbukas sa kahayag sa kaluwasan pinagi sa puong sa Dios o sa gasa Espiritu Santo namalik sa sabakan sa ilang pamilya nga naulian na o giabagan sad sa atong archdiocese. Manyabag ni Arsobispo si Sirapia Palma atong bispo mo si Sister Fee Barino nga mao'y Pangulo sa Commission on the Leyte, Sister Fee Barino, na naila siyang kakugi, kabuutan o kamapobsanon. O sa mga obispo sab nga abag ni Arsobispo Palma. Ang labing ulahim o nga itong auxiliary bishop, si Obispo Rubin Caballero Labajo, nga batanon, kugihon o mapobsanon nga obispo. Ya, usab atong yukpo sa buutan, makanunayon sa pag-abag sa Arsobispo, mao si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Dodong Bilyones nga nasa Shrine of St. Joseph sa Mandawi, o usab ang atong nabantong obispo siyang mga matulunanon nga mga pambit o wali, si Bishop Emilio Bataclan, mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo, ato sa hatagan ng pasidungog, pagampo, silang makanunayon nga alagad sa Diyos, tibok nilang kinabuhi o sa mga laiko nga nag-alagad sa simbahan. O diya ito, sa pasalamat ni Brad Dudong Limtsua, nga mo'y founder sa Cebu Catholic Television Network. Nasugad sa sugod, iyang giugmad, iyang giabaga, bisan ng mga galastuhan, aron mo barog ang Cebu Catholic Television Network, ang CCTN, Channel 47. Doon na yung reklamo, Brad Dudong, kay doon na yung mga dapit sa ato sa Cebu nga dili mayong signal sa CCTN, di maklaro. Pasinog doon na yung mga remedies na. Yang kapikas, Tirdayan, staffer sa Cebu Catholic Television Network. Huguban ka na ito niya si Brad Rudy Racasa, sa ka nabantog researcher sa puong Biblia, nga matud pa niya nakautingkay kog mga nagkasinong pakiayos Biblia. There are contradictory terms found in the Bible according to Rudy Racasa nga uban nato karon. Og niya si Brad John Purka nga tigpambit sad sa mga puong si Dios laylay mga barangays niya di ta maglangan. Atong paminawon dayon si Brad Rudy Racasa. Salamat Badso ug manghapon sa tanan natong mga televiewers. Kutob sa maabot ni ining maong Sibya, labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, nila ni Flory Abanto, Winnie Miro, og ni Genesis and Veronica Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karan Badsog, aritas kasulatan Badsog, dinhi sa 1 Pedro 3:10. If you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang buot mupahimulot sa kinabuhi ug mangandoy ug maadlaw nga malipayon, kinahanglan dili ka magsulti og dautan ug dili ka mamakak. Unsa di ay 1 Pedro 3:10, ang buot mupahimulot sa kinabuhi nga mangandoy sa nga adlaw nga malipayon, kinahanglan dili ka magsulti og dautan ug dili sab ka mamakak. Sa Juan 3:13 sa maayong balita Biblia ng kanayon, no one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Juan 3:13, klaro kayo nga walay makasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit nga si Hesukristo. Juan 3:13, wa gyud nakasaka sa langit gawas ni Hesukristo nga nanaog. Sa Lucas 23:42 ngadto 43, unya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito sa krus, miingon kang Hesus, Hesus, hinumdum mo in taon ako kung maghari ka na. Mitubag si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban ka nako. Unsay saan ni Hesus? Karon yung adlawa adto ka sa paraiso uban ka nako. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka mamakak si Hesus ani Bradsok, nga wa pa may nakasakas langit, palihog kuno ko patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy Racasa sa imong pangutana nga gibasig gyud og gipasukad sa Sagrada Escritura. Nga imong gipasiyunahan sa San Juan 3:13 nga ningon si Jesus way nakasaka sa langit.
gawas ka nako nga nanaog gikas langit. Pero minumduman nato nga sa Genesis 5:24, si Enoch kapitong kaliwat gikan ni Adan, naila sa kaligdong, kamaghop, kadili masuko, kabuutan. Nya gisakgaw siya sa panganod gida sa Dios ngadto sa kahitasan. Ikaduhang libro sa mga hari, kapitulo 2, 12 ngadto sa 14, nga si Elias, propeta, the king of prophets, labing labaw sa mga propeta, gikunsaran o karo nga giguyod sa kabayo nga dunay pako o gipasakay siya. Namilit siya ni Eliseo iyang disipulo ug tinunan, ihatag niya yang silbi kupo nga dili dako iyang ihatag, o ningon si Eliseo, amahan imo kung gitaligdan. Gipasaka sad siya sa kahitasan si Elias nga buhi wa moagi kamatayon. Mao na nga wa ba ni ma-kontradiksyon sa gingon ni Kristo way nakasaka sa kahitasan, kasaka sa langit, gawas ka nako nanaog ka sa langit, nga naa naman lagi duhang naguna. So di mo ito'y butang sa Ginoo. Muna pagkutana ni Brad Rudy nga doon na gini panagsumpaki ng Biblia. Ang tinuray, ang atong mga makinadmanon sa sibahan nga na natog, the church fathers nag-define nga kadtong mga patriarka, mga buutan, mga tanos kay kinabuhi, mga propita, diyang namatay sila o labot sa nato di pa nato i-appeal si Enoch ug si Elias kay wa mo mga mata, wa mo agi kamatayon dito sa laibutang sa nganlag sa baka ni Abraham, sino di Abraham. Iya gi-define unsa nang sino di Abraham, mao ang usa ka kahimtang sa kalipay kay mabuutan man ilang kalag, pero wa pa sila makakita sa Dios nga mo'y labing hingpit nga kalipay. Sumala sa Salmos 16:10, kung naata sa presensya sa Dios, maangko na to ang kinatasan nga kalipay o kahimayaan. Wa pa sila kakita sa Dios. Dito sila i-detain. Niya, doon na sa tayo mabasa na. Asa mabasa na sa 1 Pedro 3:18. San Pedro unang Santo Papa. Sa list of Pope, he was the first one as the head or leader of the church next to Christ. 1 Pedro 3:18 na giyon. San Pedro mingon, si Kristo namatay siyang tawhanon o lawasnon nga kinaiya. Pero buhi siya sa Espiritu. O ang iyang Espiritu miadto sa bilangguan, ang mga nabilanggo, mga kalag, iyang giwalihan. Ang church fathers may define sad nga kanang gisgutan nga prisuhan nga napriso mga kalag, mao nang dapit nga gibutangan sa mga kalag sa mga matarong nga nakapasar sa pagsuway, pinagi silang pagtuman sa kasulatan o paglahutay sa katarong. Sirado ang langit. Human makasa sa nanog si iba, nasirhan ang langit. Muna diya sila ibutang. Muna si Kristo ng miadto dito, 1 Pedro 3:19, nga si San Pedro, ang atong unang Santo Papa, mingon namatay si Jesus yang lawas nun nga kinaiya. Pero buhi sa Espiritu. Huwag miadto sa maong bilangguan, nagwali. Ang iwali ni Jesus maong mayong taho or balita lang kanila. At the time that the heaven that was closed will be open for them. Yalay ko, as mo sa to si Enoch ug si Elias, nga gipasaka nga to sa kahitasan, wa pa to sila makasud sa pultahan nga langit nun. Dito gyapon sila sa ginganlan na to, the happiness, natural happiness, minus the vision of God. Di pa sila kagita sa Diyos. Nanitabo, nga sa pagkabanhaw ni Kristo, mipuyo siya sa kuyog siya mga tinunan 40 kaadlaw. Sa mayang trabaho itong 40 kaadlaw nga a risen Christ. Iyang giling-on ang iyang mga tinunan. Nga may resurrection is the highest proof that I am sent by my Father. The highest proof that these words of God
or the scriptures are really true, because you cannot believe the scripture without my resurrection, because the resurrection confirms that my words, my testimonies are really true, coming from the Holy Spirit. Ningon siya, human sa 40 ka adlaw mosaka ko, balik sa akong amahan. So napuo ka adlaw gikan sa akong pagikan, mukunsad ang Espiritu Santo, mo nang mangandam kamo niya na. Unsa may gihimo ni Kristo niya itong pagkayab niya, yablihan niya ang langit. Muna mabasa na to sa Efeso 4:8 ngadto sa 10. Nga unsa bay kahulugan sa pag-ingon nga si Kristo miadto sa kahiladman. Mauna ang iyang pagsaka sa langit. Gidaan niya makalag nga mga bihag o gidaan niya asa man padong sa langit, kaya abierto naman. Siya may nag-abli sa langit nga nasirhan. Muna nga ang pangutana ni Brad Rudy Racasa, daan natay danag sa pagtubag niini nga ningon ba si Jesus, way nakasaka sa langit, gawas ka na akong nanaog sa langit. Yes, katong langit nga abierto na si Maya sa Diyos, o ang mga kalag sa mga santos makakita na sa Diyos sa naong umunang hingpit nga kalipay. Uno Juan 3:2 tamahibaw mo unsa kita. Pero ikaluwas na to, makakita na ta sa Diyos, may sama ta sa Diyos. May sama sa Diyos. Sa ito pa hingpit nga kalipay, wa na'y kamatayon. Niya, nablihan ng langit. So, ang pagkutana ni Brad Rudy, wa ba ni magkasumpaki? Nga kadto si Dimas. Kadto si Dimas, katong tulisan nga nagbasol, although kininga niya wan is Biblia. That is only found in the tradition. Nga, sa duha katulisan, siya may nagbasol. Iya mang gipaila nga siya sadan. Ina niya yung kauban, parehata. Pulos na nakalapas sa balaod, o kining tawhana nga tupad na to, ang gilansang wani siya, inosente ni siya. What kind of statement that was spoken by Demas? But niya pasabot, he was a sinner, and Christ is righteous. Ganyan siya, Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingarian, hinumdumi ako. Tubag man si Jesus. Mao ni pangutana ni Brad Rudy. Karong adlaw, dadon ko ikaw sa komparaiso. Tayo pa. Nisaka bago si Jesus sa langit niya itong adlaw. Paapot pa man siya 40 ka adlaw. Kayab sa langit. So, mao na pangutana ni Brad Rudy. Wa ba ni mamakak si Jesus kining ilan yung Ginoo? Nga karong adlaw, dadon ko ikaw sa paraiso. Muna gusto kayo pangutana. Wa mo makak si Kristo. Wa mo makak. Kaya sa 2 Corinto 12, 1:4, ningon si San Pablo, doon na ko'y nailhan. Nga, napugupat na ka tuig milabay. Kinigtawhan na, misaka si katawang paraiso. Ug nakadungog sa mga pulong, o wa madungog sa mga tao sa kalibutan. O nga nakasaka naman si katulong paraiso. Sa ato pa, katong isulti ni Kristo, nga karon dayon dadon ko ikaw sa kong paraiso, katong dapita nga dadaan ni Kristo. Bisag wa pa maabling langit, makahimo si Kristo pagda. Nga sa pagkabanhaw na niya, kaya pagsulti niya to, diha pa masya sa krus. Pagkabanhaw na niya, mo itong isugda niya. Pagpamo sa 40 days after his resurrection, instructing, teaching, confirming that he is the Messiah. He is God incarnate. And he tells the truth that there is heaven and there is hell. Heaven for the souls who are righteous, overcomer from sins. Niya kadto mga bakakon. Namas Biblia na sa Pinadayag 20, versikulo 10. Kinsa man ni ibalhog sa langit. Mga taong mamamuno, nagpatay mga tao. Mga tao nga bakakon. Mga tao nga maulagon. Bandlog sila sa impyerno. Mga bakakon na pila na. Yeah. Kita man daw bakakon matudban San Pedro. Pero noon, daghan na nato. O kita, lakip niya na. Naninguha nga dili na ta mahugs pagkabakakon. O dito may impyerno. So, to reconcile the question of Brad Rudy Racasa, nga wa mo makaks Kristo. Kay, na may kisulti ni San Pablo. 2 Corinto 12, 1-3 nga, 14 kadlaw nagkaibaw ko, na itaw nakaadto, ikatulong paraiso.
O wa pa magilansang si Kristo. By the way, kanang ikatuhong paraiso, langit man na. Pero katong langit nga ablihan ni Jesus mo itong the glory of glories. The highest kind of happiness is man sees God face to face. Muna ang labing dako nga kalipay. Muna si balikon ako, si Jesus wa mamakak. Hidahan niya dayon sa paraiso niya itong adlaw. Si Dimas, o diyan niya sa siya kahimtang sa kalipay, kaya napasaylo na miyang salam. Sa ato pang kahimpitan na ito, maputo niya, ngablihan ni Jesus ang langit, madana sa tos Dimas, kaya gidaan naman niya sa paraiso, katulo pa kayong paraiso. So ilan ito balhino na itong langit nga ablihan na, pinagi siyang resurrection and ascension. Mao na atong tubaks may pangutanan ni Brother Rudy Racasa o yukbo tanining tawana kay mahi kay mangutana niya mga pangutana nga naghagit what and how do we reconcile the Bible which has the terms seemingly contradictory. Yan niya si John Porca ato sa paminaw saka sharer sa Word of God atong paminaw John Porca. Kaya salamat Prachok o mayong hapon sa tanan nagsunod nato labi na sila si Brad Nolinggo diya sa Babulo sa Monsignor Kasarin o ang mga kaparian diya sa pinunuhan ni Padre Bini Tao o labi na sa Marigondon si Reverendo George naminaw sa Giroron ang mga kauban ako diya sa Marigondon so magkita na punta og mga adlaw sa chapel sa kini ang Grand Mall Dool. So kung mapuhon launang ato sa alas 5 sa hapon. So mo hatag walay magkakulian. Ako pangutana nga nasugatan Bradsok nagingon. Kamo mga Katoliko nagingon mo ug mudangop mo nang gitawag og mga balaan. Nga ang mga balaan din ha wala pa man na sila nagpabilin pa mas lubnganan. Si Kristo inyo may nung gisalikway ug gisalindot kay naa man na sa San Juan 14 6 kasi Kristo ra ang manlaban diya sa unang Timoteo 2 versikulo 5 ug diya sa buhat 10 25 ngadto 26 unsa may ikatubag tanan ni mga pangutana Bradsok nga mura magi kundinar ang Katoliko nining pag-iyon nga ngano mo gamit pamong balaan nga pa may balaan na nahimo si Kristo ra man aber unsa may ikatubagan ni Bradsok nato Sa kaalam, Book of Wisdom, Kapitulo 3, versikulo 1-3. Repeat the Book of Wisdom, chapter 3, verses 1-3. Nagingon ng Diyos, usa ka binuang ang pag-ingon nga nangamatay ang balaan. Ang mga balaan wala mamatay. Ni balhin lag Pinoyanan gikan sa yuta kadto na sa kahitasan. Og sila nakabaton sa kahimtang sa pagkadili na mamatay. Masa nang ikahulugan ang isulti sa Book of Wisdom. Buti pa sabot kanang sa Ecclesiastes 12:7. Nga ikamatay sa tao, matud pa sa Biblia, kung sa Diyos. Ecclesiastes 12:7, ikamatay sa tao, ang lawas sa tao kay gikan sa yuta, abog, mubalik sa yuta. Pero ang iyang espiritu kay gikan sa Diyos, mubalik sa Diyos. Muna dili mamatay. Our corpus or body will die and corrupted. While the spirit, the soul spirit separates from the body and goes back to the Father, goes back to God. Sa may buhaton niya mga tubang kasi sa Ginoo, gisultin San Pablo. 2 Corinto 5:8-10. Mayo San Pablo, kay kini nga atong lawas bayanan raman. Ang nagpuyo niya na muna atong kalag o espiritu. Bayanan naman atong lawas. Biyaan na. O kadtong mo biya mo ning atong kalag espiritu. Hukman dayon sa Ginoo. Mo na gisulti sa Biblia. Read your Bible. 2 Corinto, Kapitulo 5, 8-10. Nga, ang maong kalag nga mibiya nga paghukman dayon sa Dios. Hatagan niya ganti o silot agad sa iyang nabuhat uban pa sa lawas. Sa ito pa ka ng hukman, wala na sa lawas. Pero dihang uban pa siya sa lawas, nagbuhat. Gatubang niya sukmanan nga siya kalag o espiritu. Hukman siya. Madawat niya ng ganti o silot. Muna mabasa na to sa pinadayag 6:9 to si Jesus, dakong panon.
sa mga balaan, sa mga kalag nga tuwa sa langit. Naluwas. Ilang mga lawas din siyuta nangamatay, gipatay, tungod lamang sa sala, sa pagsangyaw sa tinuod. Gipamatay sila. Gibutang-butangan sila. Nga mga bakakon, managisilutan sa kamatayon. Thousands of Christians telling the truth were murdered. Pero ang ilang makalag dito sa langit, naghimaya. So, doon na na langit. Sakto nga gihukman, ganoon naman na langit. Ya sa Lucas 16, 19, 27, doon na siya nangamatay. Nagdungan. Dato nga hakog katong kabus nga makililimos. Nga buutan kayo, mapailubon kayo. Nagdungan ni kamatay doon. Ya, si Lazaro katong makililimos, dili katong Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Gayungan sa mga anghel, gida nga to sa pagkaan ni Abraham. Sino di Abraham? Kalipay. Samtang katong dato, gitambog sa kalayo. Nagyod, kalayo ang gisgutan. Sa impyerno, nagsagit sa kainit o kauhaw. So na impyerno. So di mo doon ay hukom human sa kamatayon, particular judgment, pero di sa tamalimot nga doon ay general judgment. 2 Corinto 4:5, doon ay adlaw sa panudya nga hukman ang tanang mga tao. Nga nangabanhaw na. Ya, katong nangabanhaw na nga buutan, lawas nagalag mo atog langit. Katong nangabanhaw nga makasasala, lawas nagalag ato sa impyerno. That is forever, hangtod, sa kangturan ng way katapusan. So mo na mabasa sa Biblia. Mo na nga, kanang mudangop tagbalaan, dili na atong kabubuton. Pulong na sa Diyos. Ug matod pa ni Jesucristo, ang pulong sa Diyos tinuod gayud, mahanaw lang langit og yuta, mapakyas na, pero ang pulong sa Diyos di mapakyas kay tinuod. Sa may pulong sa Ginoo nga kadtong mga balaan, niyon ang Diyos Ama. By the way, na sa Job 5:1. Job 5:1. Nagingon, kung ang inyong mga pag-ampo mudangat kanako, kamo nag-ampo din siyutan, mudangat kanako sa langit. Kung dili ko maminaw kaninyo, dangop og usas mga balaan. Dangop. O mo na isugos gino nya sa may kapuslanan ng pagdangop. Gisumpayan na nagya po sa Job 42:8 ngadto sa 10. Nga si Elipas, Bildad ug Sopar mga makasasala nga gihimo nilang kaaway si Job. Nya wa sila mutahod sa Dios nga makagagahom. Diretso sila sa Ginoo pagampo. Nangayog pabor sa Ginoo, diretso sila. Usay pong sa Ginoo, nakadungog ko sa inyong ipangayo, pero di ko kahatak. Dangop mo ni Job, ito asyog kay balaan na. Buutan na. Siya'y pahalara. Siya'y pampuka alang kaninyo. Huwag siya akong dunggon. Kana inyong ipangayo, ihatag ko na. So nagdagan yung to katao, nangilyo po ni Job. Huwag si Job mo'y naghalat, si Job nag-ampo para nilipas Bildad ug Sopar yang mga silingan, nga mga dautan. O miyon ang Diyos, Job, ihatag ko kanila ang ilang ipangayo, tungod kanimo, dili tungod kanila. Kay sila wa magsulting mayo alang kanako. Tumbas des gisulti sa Libros Proverbio 15, 28-29. Ngayon ng Diyos, ang pagampo sa makasasala, dili na ko paminaon. Pero ang pagampo sa mga buutan, akong paminaon. So mo na, nga, mudangop tang mga santos, parehan ilipas, Bildad ug Sopar, kanong isugo mas Ginoo. Kanong iya pag yung gisamok tong to katawhan na di magkatong niya hatagan. Pero iningon siya hatagan tamo, basta moagi mong balaan. Yeah, naaman na sa Biblia. O giban sa nas Katolikon, sa may sa Katolikon, gisugo nas Ginoo na mo may nagsugo. Kung mga magampo mo nga rin kanako, di ko maminaw, dangop og usas mga balaan. When you cry out on earth, your prayers addressed to me, and I won't listen to you, resort to one of the saints. In English na, dangop og usas mga santos. Yeah. Kung mutuman na yung Katoliko sa gisultis Ginoo sa Job di ay. Okay, so mga igsoon ato natubag ang pangutana ni Brad John Purka nga nagyo tayo mabasa sa Biblia. Ayan doon na pa yung mga pangutanang importante sa atong paminaon, sa atong mga kauban.
Nya doon na lang ko'y daklit nga ang atong Talisay City, Cebu, Philippines, lipay kayo ang mga tao na Talisay no. Kay doon na gyoy regular nga duaw ang mayor sa Samsam Gulyas. With the vice mayor, with the councilors. Vice Mayor, Honorable Chuy Asnar, Puutan San. Ya councilors, number 1, Digol Gulyas. Maning Gabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkon. Si Lister Daan, si Danny Caballero, Ferdinand Rabaya, Gail Listauro, si Atty. Rocky Bass, si Lito Bacaltos, o si Honorable Ophelia Ilanan. Josepina Consial, ex-officio Barangay Captain, Consial Gapon, o si Magdid Laturi. Purting pagtinabangay. Nagagay mga proyekto mayor, mga serbisyo sa katawan. Kida, ikanang barangay visit na dihay mga doktor, mga abogado, nga mutabang, mga dental and medical consultations na itambal kita na mga seedlings nga tanom nga katanom na to sa atong nataran na vaccine 1 and 2 na booster 1 and 2. Imagine that. Ang services sa engineering kung doon nga guba diha sa inyong barangay nga mga barangay hall na ay NSO kung wala ng inyong mga certifications of birth, certification sa kasal nga wa matabangan mo. Daghan pa kayo. And that is the program of the mayor nga gitunol gyud nga tos mga kabos siya. Kuyog gina siya. Mupambit gyud siya nga una pumaminaw sa mga pangayo reklamo sa mga tao. Tayo ko ng Diyos. Atong lantaon kini mga hinungdanong pahibaw karon dayon. Maisun balikta usab sa atong balikta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko nya niyaga ko'y mga kaigsunan nga andam sa mga pangutana pero sa dili pa doon ay sa ka sulat sa atong Arsobispo sa Subo niya address sa tanang mga kaparian niya, kaparian sa Archdiocese of Cebu. Ang maong nagpada nining maong endorsement mo sa si iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma atong Arsobispo sa Subo. Ang maong sulat endorsement pagpaybawas ta ng mga kura paroko sa tibok lalawigan sa Cebu, Archdiocese of Cebu, siya mingon. In English man ako lang basahon. To all my beloved priests in the Archdiocese of Cebu, greetings of peace. This is to endorse the Catholic Faith Defender CFD Cebu, headed by Brad Sok Fernandez, CFD Cebu Advisor, Brad Adam Amper, CFD Cebu President, and its authorized officers and members. Not only they are presided to, but also some officers and members, to conduct Bible seminars, Bible studies, Bible sharing, open forum, expositions, and any other religious activities in consonance which is apostolic evangelization within your parochial jurisdictions. CFD Cebu is legitimate members of the Commission on the Laity and their lay organization, movements, associations and services, or LOMAS, headed by Sister Fee Barino as chairperson. They are known to be defenders of our Catholic faith, meaning the Cebu Catholic Faith Defenders are known to be defenders of our Catholic faith through its various religious programs in radio, television, print, and even in our weekly official newspaper, Bagong Lungsurano. This endorsement is also a way of supporting our faithful to equip their knowledge
knowledge for them to be able to defend their faiths from any other form of doctrinal and dogmatic attacks from the non-Catholic brethren. Open parenthesis PCP, PCP2, page 81, paragraph 222, close parenthesis. May this endorsement help unloaded some of your religious activities in matters of biblical hermeneutics. Yeah, with my paternal blessing, I remain Jose S. Palma, Doctor of Divinity, Archbishop of Cebu. Iyang ipirmahan. So, sa kini kapahibaw sa tanang mga parokya, parish priest, the whole Archdiocese of Cebu, that the Catholic Faith Defenders of Cebu, humbly we accepted the recognition by His Excellency Archbishop Palma, that we, the Catholic Faith Defenders of Cebu, had been working this without cessation since 1948 after the Second World War. Nakaabot pa ko itong mga veterano kayang Catholic Faith Defenders, sila si Pedro Cabalona, the Walking Bible, Noymondo Rioma, iyag yung origin sa Hilongos Liti, dugay ka Cebu ng Himong Kandila sa parokya sa Lapu-Lapu. Ang bantugang makinadmanon nga tigpaambit sa panalipod sa pagtuo, Martin Berido, kining tutulog kadawat og dili ordinaryong pasidungog. Pro Ecclesia et Pontifice, from the Pope himself during the time after the Second World War. Sugod na ang Catholic Faith Defender Cebu. Why hunong? When this Catholic Faith Defender Cebu would like to reveal to you at the onset all the organizational grouping and giving the seminars on the Catholic faith whole of Mindanao, Visayas, Negros Oriental, and other provinces reached by the Catholic Faith Defenders, if not ourselves, but our disciples, our trained Catholic Faith Defenders. Humbly, we are just revealing to you, we are unworthy to receive that recognition, but God calls on us, the Holy Spirit providing His help upon us. We thank so much, and we are so happy and glad. We support Him, and our prayer always to His Excellency Jose Sirofia Palma, our humble Archbishop of Cebu. Salamat kayo, Archbishop. Salamat sa mga obispo nga bulig nimo, sila si Auxiliary Bishop Ruben Caballero Labajo, niya sila si Bishop maunungon kay niya si Bishop Antonio Ranyola, maunungon kay sa Cebu, o usab si Dodong Bishop Jones nga nasa Mandawi, o si Bishop Emilio Bataklan nga may kayong muwali. Salamat kayo, unya ang Diyos magapanalangin ka na to. Nainguha lami, bisag dili takos, magpaambit sa mga pulong sa Diyos, o ginarit pa sa Arsobispo different kinds of apostolate regarding exposition of the Word of God, open forum, discussion, seminars, and also engagement on media. This media outlet, Cebu Catholic Television Network, led by Brother Dodong Lemtsua, one of the strongest radio stations of the Philippines, DYHP, and also the daily program, almost daily program, DYRF, started in the Redemptorist Convent, Redemptorist Missionaries. Yang hangtod karon nagpadayon, kapina sa 50 katuig, I started, and that range of time that I started from DYRF, 50 years. Wa ta pabayra. Wa ta sad suhuli noon. Sa DYHP, wa gyapon ta pabayra, wa sa taso magpasuhol. Ang CCTN, wa ta pabayra, wa sa ta mga igsuhol. This is a kind of love, not to expand that
so that we will be misunderstood as proud. We love this world. Thank you very much. Kanya niya man si Carlo Baninas, isa sa atong mga youth organizers and preacher, one of the preachers, ug si Dennis Abarque, sa itong maminawan pag-una si Carlo Baninas. Dagang salamat Bradsok Fernandez ug maayong adlaw kani Bradsok ug sa atong mga suki nga tigtanaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya greetings na ko Bradsok sa among kuraparoko karon sa Laray Konsolasyon, si Father Mike Katama ug ni Brad Michael Cabonilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug kanimo Brad Herms Luina taga Calbayog Samar, mayong pagtan-aw kanatong tanan. Ang akong pangutana Bradsok, mahitungod nining giwali sa mga Seventh-day Adventist nga mahitungod nining pagkanonize nato og santo. Kay matud pa niya Bradsok, kita kunong Katoliko mo kanonize og santos nganong nagkinahanglan man gyud og kwarta, pila ka milyon nga nagkinahanglan og kwarta. Kay matud pa niya nga luoy kuno kayo ang Katoliko nga pobre kay di gyud masantos, kay nganong masantos ang usa ka tawo nga Katoliko tungod kuno sa kwarta Bradsok. Iyang gigamit ang Biblia Bradsok. Sa Leviticus nag-ingon dito nga ako ang Dios nga nagbalaan kaninyo. Dios man mooy mubalaan sa tawo Bradsok. Ug ngano kitang mga Katoliko Bradsok mo santos ta sa usa ka tawo gamiton man ang kwarta. Palihog ko pagpatinaw ni Bradsok. Salamat kayo Carlo Baninas yung mga pangutana. Nga atong tubagon nga, dili na tinuod nga ang tao masantos tungod siyang kwarta. Si Pedro Calungsod, huwag ginahot. Kay usa to siya ka batanon nga taga Sugbo, taga Salo, taga South of Cebu. Yan ikuyog siya sa mga missionaries. Katsila to mga missionaries nga niabot na to niya gustong mo extend, mulugway silang misyon dito sa laing nasod, dito sa Hawaii, Banpa, nga silingan diyan. O dito siya patya, si Pedro Calungsod, samtang nagtudlo, isip katikista. Paglingi pa niya, ang iyang kauban nga parang misyonero, gipanggukod na sa mga lumad nga dagdag, mga hait kayong pinuti. Ipalik siya, kay gusto niya nga magguyod tong iyang pare nga kauban, kay di mo ito kakita o layo. Muna giguyod niya para nga magkapadagan sila. So, ngunang naigo ang pare, tad-tad, tumba. Niya diya sa luyo ni Pedro Calungsod, ibangkaw siya, glapsan siya sa bangkaw. Nagako siya sa pare. He died as a hero. Hero for our faith. For his love for the church, love for Christ. The origin and the source of all missionaries. Muna, masamay nahot at nuntuhan. Ang nganong na-canonize man. Kaya doon na may mga panahon nga pangutanon ang credibility sa pagtuboy kaniya. What are miracles happen done by God through the intercession of the so-called to be exalted as a saint. Uting kayon man na. Masig minamaor ng iyong milagro di ay. So mugasto gyud. Mugasto. Niya ang paghatag o mga leaflets paliton sa pa-imprinta para mo daghan ang information about his life. So, naikwartang gasto, pero dili na ibayad sa Santo Papa ang mukha nunais. Sayop na. Nasa balang kasulatan, niya sa Libros Pinadayag 14:12. Nga mo kini ang pailob sa mga balaan. Nga nagbantay o nagtuman sa mga sugo sa Diyos o nagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. 3 characteristics. Ilang pailob, kamapaubsanon. Gipuyan nila ang mga sugo sa Diyos. Kaya mo man atong ang kaluwasan, mga sugo sa Diyos. O niya, pabilin sila sa tinuhuan ni Jesus. Huwag sila mamalhin, huwag sila mangambak o laing tinuhuan. Kundi sa tinuhuan nga gituko ni Kristo. Muna nga santos, kuwan sila giuting kay ng ilang kinabuhi. Ngayon mangayo yun ang simbahan o pruiba nga suportahan man sa Ginoo og milagro. Kaya naman sa Hebreo 2, versikulo 2 nga to sa
4. Nga katong gi dawat sa Ginoo, pamatud-an niyang milagro. O katong pagtulunan nga iyang giapirmahan, pamatud-an niyang milagro. Busa na ngayong simbahan ng milagro sa intercessory power of the saints. Pero muhimog yung milagro, sumala sa Salmos 32:8, ang Diyos lamang mo'y makahimog katingalahan kung tinuod nga milagro. Busa kung nun ay milagro mahitabo, nabaroy cancer nga nasakit, sakit sa katao, niya through the offering for the intercession of the one to be exalted, to be beatified, or to be canonized. Ya, maayo na, so doon ay nagpaluyong agahom. God answers prayer and heals the incurable ailments. So, muna ang mga milagro nga nagpailang, gidawat sila sa Ginoo. Muna yung proseso ng mabalaan, dili kay kwarta sa masabi kwarta dong labing kabus namatay kay ito taong way na nga nagakos pare nga gusto niyang labanan. Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ilabihan kalao itong kakabos nga namatay sa dito sa Japan. Siyang paghalan, siyang kinabuhi sa pagtudlo sa mga tao, sa simple ug yanong pagtudlo, catechesis. Muna itong tupag sa pangutana niya, balik ta arita ni Brad Alexander tanggapan. Salamat magsuon karong hapon, maayong hapon kanyo Brad og labi na sa akong mga pamilya, mga tanggapan, mga Jaime, sa mga Barkis taga Bulinawan. Salamat kanyo tanan. Ari tabahan sa pantulunan sa Catechism of the Catholic Church may tungod sa master bit sa 223 52 ang number niya sa iyang number, may tungod nga dili maayo ang buhat, may tungod kaning master bit. Gusto yung master bit, bro. Masturbation ba? Karang masturbation. Oh, Oh. sige. Karon sa James Santiago Bradsok sa 1:14 ngadto 15 apan maabot ang temptasyon kung ang tawo hayloon sa dahinihon sa dautan niyang tinguha. O sa 15 ang iyang dautan tinguha manamkon og manganak og sala ikahingkod sa sala magdala kinig kamatayon. Unsa ni? Magdala di kamatayon. Akong pangutana Bradsok, pananglit dunay magtiayon nga walay manganak. Ang tumong lang maayo man. Magpa-check up sila doktor. Kumo kay wa sila anak, ila pa-check upon ilang kagulingon may gitawag kining similya. Ang doktor mangita mo ng similya pagprobar nga makanak ba sila. Ang busa Bradsok, kini ba mortal sin ba ni o venial sin Bradsok? Palagi ko pasabot ano ito. Kining pong masturbation, in English din siya. Oh. Dili kay tag dahon sa pagbinisian, ha? Pero wala nga, ang bot sa buta na that in simple Cebuano, ugayon na to ng atong genitals. Aron mag-pick of orgasm kung pleasure of the flesh. Babae o lalaki makahimo ana. Igabot na sa adolescence. Yan, pangutan na, sala ba na o dili? Sa Biblia, sa libro ni Sirach Uluhan 23 versikulo 16 sa Christian Community Bible Binisea, ang usa ka tawo nanginit ang tibok kalawasan sa tuyo sa pag tagamtam o kalipay nga lawas nun by himself alone, o musangko siya sa mga kaulag, makasunog niya na makasunog sa tapat. There must be a penalty for that. Masturbation. So ugayon sa lalaki o babae ang lalaki mo ugay siyang kugaling genitals, dili na to binisay una, o babae sa maugay siyang kugalingon nga genitals, that is masturbation that will reach to the peak of pleasure. We call it in English orgasm. Now, ang pagkutana, sala pa na. Nagingon ang atong simbahan kung usa ka batan-on nga bagong nasinati sa nganlan na to, adolescence. Ana mo guwa ng iyang pagkaulitaw ba? Kining muhimo ana niya, wa kay siya kabag-agag kay bawo niya na. Nagingon ang simbahan nga
lagmit ka ng tawhanawa ka sa o ka ng hamtong na o lalaki ang abot ng pakulitaw pero libog ba niya gusto siyang maugay siyang genitals kaya mo siya kay paog maayog dautan ba na wa siya sa pero there is no excuse for the normal person that he can be free or exempted when he masturbates when she masturbates sala na kaya kanang kahinam sa lawas gitagana na sa Ginoo sa kaminyuon muna sa 1 Corinto 6:23 ang atong lawas dili para sa pagkikilawas lamang ang atong lawas para ni Kristo ug si Kristo para sa atong lawas. So in other words, simply masturbation is sin when we know that it is not proper, it is not wholesome, it is not holy to masturbate either a woman, either a young man. Masturbation is sin. Kung sala ba ng mortal o mayroon na to dili binyal ba lang Ginoo na mo lantaw na to kaya di matakasusi sa kalag na kaugalingon na tong measure only God can measure that kanya katong iyang example nga di maganak sumuso si doktor og kining binhi sa lalaki pagpagawas unsa may himuon pagpagawas binhi sa lalaki masturbation the answer is no still that is sin. Kaya doon na may paagi ang medisina, sinsas medisina, nga makuhag binhi sa lalaki o sa babae pa, natural masturbation. Ito na yung mga binhi sa Amerika, mga ngilngig ng mga tao, ang ilang binhi, ang ilang sperm, gipamaligya. Kaya injections mga babaeng di mga anak, kayawat lang mga anak o mga ngilngig ng mga tao. That is done sinfully. Kaya ang lalaking mahimuan na, pagpagawa siyang binhi, masturbation. Ug sala. Mao na atong paybaw. O nasa na sa Catechism of the Catholic Church, you can read that the word masturbation, then there is such explanation. Ang ako gipagawas na ako just simply, directly, and according to the Bible. Sa Sirach kapitulo 23 versikulo 16 nga maghimo niya na nagasunog siyang kaugalingon tungod siyang kaulag ug makasunog ni siyang kalag. Muna nga ito'y katubag sa pangutana ni Brad Alexander Tanggapan. Kanya, doon napatay diya pa si Carlo Badinas. Bidagang salamat Brad Sok ug hanos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Kini bitawong kapistahan nato sa mga anghel Brad Sok. Kay umaabot Brad Sok kapistahan man ni San Miguel. Doon na batay kabasihan sa Biblia ni Brad Sok kapistahan sa mga anghel. Palihog ko patinaw Brad Sok. Ang simbahan nagtudlo na to doon napulitan sa bulan sa September. Na ay pista ni Senyor San Miguel. Mga anghel. So doon ay pagsaulog sa nato agig pasalamat niya nasa balang kasulatan San Mateo nganingon si Jesus nga tunay na kung kalipay sa langit sa mga anghel sa langit. So sa ka makasasala nga naghinulsol labaw pa niya itong 99 ka mga tao nga wa maginaglag hinulsol. Sa ito pa kanang paglipay sa langit, this is feasting, they're expressing their happiness. Sa ito, mingon na ito, pista sa langit. O kang simbahan haluna na ito sa buwan sa September, nga na pasidunggan na ito. O gisaulog sa pista pangilin kung pagdahig kanila sa mga manulunda, labi na ni Senyor San Miguel Arcangel, ang prinsipis manulunda nga magbalantay na ito. Disyembre 2 katong giguyod kog dako kay dikarga nya nahugo dito sa laom nya akong motor dito sa gawas gigian mo kog ligid gibunlot pa kus di makita ug ako nagtuog dako gyud nga ako tong anghel mo nang wa ko mapigsat adto dako kay ligid. So the angels are always aiding, helping us and will protect us pasadil enta maghimo buhat kadautan o malaway batok sa umang tao kanato. So, muna atong tubag sa pangutana. Nya, yabtan tas panahon, salamat tayo katong nangita sa libro, doon ay librong ipangita, bitaw. Doon ako yung librong Armadura Divina, 7 ka libro giyosara. Takhan kayo mga pagtulunan nga makutlo na to. Kaagis sa kinabuhis mga santos,
ya argumento bibliko, taming. Kung makita mo ng libro ha, kung matubang mo sa Cebu Cathedral, lapit sa tuo na ay Archdiocesan Book Center. Sa nakakaraang building, kanya ito, kumbinto na dia ang mga maynungdanon, mga pruiba sa kaagi sa Kristiyanidad sa Cebu, ang mga relikwares of the past, na diha. O sa silong na ay Cebu Archdiocesan Book Center, na diha itong libro. Ngita mo niya na, ito alam. Ang atong arsobispo kay nagdapit man sa Catholic Faith Defenders o sa mga pare sa paghatag og seminar nila, wadto mi. Ang among grupo ready sa pagpaambit mga apologetic seminar. Yang akong numero para og mo tawag mo nako para mo adto ko puhon way kakulian. 0915-849-7929. Ulit ko na ko, 0915-849-7929. So mo na akong numero. Kung tawag mo, bansok doon nami tigom-tigom diri, makaariba ka para sa kining hermeneutics or apologetic seminar. O sige, atong i-schedule. Repeat, my number are, my numbers, 0915-849-7929. 0915-849-7929. Wadto ko. Kung ninyo kung napiton niya, naasa ko'y kauban nga mo tabang na to. Salamat na pag-usap, Brad Dudong Limsoa, siyang apostolado sa media, nga Kalois Magagahom. Mo abot na sa ubang nasod, pero atong iyon ang mga teknisyan, tabangin tas Brad Dudong, kay dinis sa Cebu, doon ay nagreklamo. Di naman maklaro, Brad. Ating Brad Dudong. Salamat kayong Diyos, panalangin na to. Salamat kon Brad Rudy Racasa, John Polka, ni Edenis Abarquez, si Mando Kakino, si J. Carlo Badenas, o si Tanggapan Alex, kuyog nato. Ya, salamat. Basta nagtagbo tapuhon ng atong tulumanon. Ya, si Carlo Badenas. Ang Diyos, panalangin, tagbo tapuhon ng atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos, panalangin nato. Salamat. May hapon. Yes,